magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang tipon-tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Ngayon pong umaga ay makakasama po natin ang Regional Director ng National Commission on Indigenous Peoples or yung NCIP. Siya po ay dati nating kasama pero mahigit isang taon yata na hindi natin nakasama dahil siya po ay nagkaroon ng rigodon sa mga regional directors ng NCIP. Siya po ay napunta sa Region 1 pero ngayon ay welcome back ang atin pong pagbati sa kanya for Cagayan Valley Region. Dahil balik bahay po siya at ngayon balik ulit tayo sa pag-update palagi sa NCIP activities. So sa aking kapwa IPs, mga Ibanag at Itawis, and of course sa mga ITAS, mga kapatid nating ITAS, and sa iba pang mga IPs sa buong lambak ng Cagayan, makinig ho kayo dahil meron po tayong mga magagandang topic na pag-uusapan para po sa inyo ang araw na ito. And of course, sa ating mga kasamahang mga media practitioners, kilalanin muna natin sila bago ko ipakilala ang iba pang mga kasamahan ni Director Bastero sa pamamagitan ni kasamang Angeli Mercado. Thank you, Ver. Yes, magandang umaga po, lalong-lalo na sa ating mga guests ngayon. Kasama po natin ngayong umaga ang ating mga kasamahan sa pamamahayag sa pangunguna po ng ating veteranang reporter na si Mami Digna Pagulayan ng DZTG. Andyan din po ang ating kasamang si Marvin Kangkang ng Bombo Radio Tugigaraw. Nandyan din po mamaya-maya po makakasama natin si Miss Dina Villacampa, ang reporter ng RBC Cable. At si Miss Tere Campos ng DWPE. At syempre po, nandyan po sa ating side ang ating technical person na sina Tony Gayagoy, Modesto Ferrer, Alvin De Los Santos, at si Mr. Benji De Iro. Muli, magandang araw. Thank you very much. Ayan, humahabol si kasamang Lorna Pascual ng Clearview Cable Television. Ayan. At syempre, kasama rin ho ni Director Ben Bastero, si Sir Richard or Engineer Richard Mangulod, sir, Mangulad, ang inhinyero ng NCIP Region 2. And of course, ito po, ang chieftain ng Calayan, si Honorable Crizaldo Rosales, dahil siya po ay ex-officio member ng local government unit ng Calayan Island, particularly in Babuyan, Claro. Kaya alamin natin mamaya sa kanya, ano nga ba yung mga programa din na kanyang isinusulong para sa ating mga ibatan. Correct ako, sir, Ibatan, Pagbabuyan, Claro. Sa ating pong mga kapatid dyan sa Calayan area. And of course, Sir Bong, thank you very much kay Sir Bong. Siya yung ating contact person kahapon, At si Sir Bong Soriano din ay mula sa NCIP Region 2. So tulad ng sabi ko, si Director Bastero kasi lagi-laging nag-update yan sa atin nung siya po ay Regional Director ng NCIP Region 2 noong una at ngayon ay bumabalik siya para pa rin sa pag-update sa atin matapos nga pong nagkaroon ng rigodon sa NCIP Regional Directors. Napunta siya sa Region 1 at ngayon balik sa Region 2. So ngayon, sir, ay kumusta po? Thank you very much sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong imbitasyon. Alam ko pong napaka-busy po ninyong director. Ang dami po ninyong ginagawa ngayon para po sa kapakanan ng mga IPs. And thank you dahil nandito po kayo sa ating pong palatuntunan. Thank you rin, Oliver, sa inyong paanyaya para at least naman may ibagahagi natin ang mga updates na ukol sa concern ng NCIP. Pero kasi it's my first time to come over after 2 years, baka pwedeng batiin ko naman mga indigenous peoples ng Cagayan at sa ibang probinsya na naabot ng ating istasyon. Pwede mo silang batiin, sir, sa kanila pong dialekto na inyo pong alam. Yun lang ang problema kasi Ilocano. ang lengua franca ng mga IPs. Iba-iba. Iba-iba. Yes. At saka yung lengua franca nila, Ilocano. Katulad din sa mga IPs sa South. Mindanao man o kaya sa Visayas. May kanya-kanyang lengguwahe yan. Pero pag nagsalita ka ng Bisaya, nagkakaintindihan. So, yun ang pinaka-common language nila. Just like in Northern Luzon, ganun din po ang Ilocano. Of course, I'm an Isinay from the province of Nueva Vizcaya. I have my own language. Dito rin, maraming po dito.
Katulad nga ni Chieftain Aldo, ibatan yan, may sariling dialect yan. Kaya batiin ko na lang sila sa dialect ng Ilocano, na lingua franca ng Norte. Kada kay amin nga miyembros iti nainsigudan nga umili, daytoy apo iti numutoy biyang, iti tagabuyo, iti National Commission on Indigenous Peoples, ni Apo Director Bastero, nga nagsublin, nga nagapu-apo, ijay Region 1, kaya't kuman nga iabrasa, iti kablao ko, iti iliw ko kada kayo amin, nga makapagserbi manan, ito'y Region 2. Dijay lang apo, Oliver, kat maragsakan at dadagajay kakadwam iti media, kat may sa apo nga honor, kan pribilehyo, nga adak manan, ito'y tipon-tipan, tapno makipag talakayan kada kayo amin. Naimbag nga bigat tayo amin, apo. Thank you very much, Director. Sa lahat din po ng mga Itawis at Ibanag, batiin ko rin ho kayo. Dahil bumati si Director ng Ilocano, Diyos kang umani kayo nga min, Itawit ira. Sa mga Ibanag, Diyos ta umani ka mo ngamin, Jebi itaw taga Tugigaraw, taga Peña Blanca at yari nagafuta karwan nga areas ira nga Ibanag. And Itawis, dahil yan, sinasabi nga natin IPs po sila. So sir, ngayon, unahin po natin yung atin pong ancestral domain titling. Meron po bang apela ngayon or kaya meron pong inihain na nagkiklaim ng kanila pong ancestral domain dito po sa Region 2 at ano na pong status? Tama, Oliver. Meron tayong very controversial na application at ito yung application ng mga agta sa Palawi. Alam natin na ang Palawi ay sa nakikita ko at nakikita ng karamihan, this will be the future Boracay in the north. Yeah. But of course, we have to consider na meron tayong mga kapatid na agta sa island. Now, nasabi ko na parang Boracay of the North sa kagandahan. Hindi ko pa nakita yung personal sa lugar, pero nakita ko yung sa footage ng Survivor. At saka nakita ko rin sa newspaper, napakaganda pala ang lugar ng Palawi. And this can compete with Boracay. Actually, but there's an issue, Oliver, in Boracay. Meron pong mga indigenous people sa Boracay na na-displace. Sa katunayan, ang ancestral domain na nakuha lang nila, na naibigay ng NCIP, ay 2 hektarya. 2 hektarya, ang masakit dito, hindi man lang nila, they cannot occupy the land because it has been the subject of so many civil suits, civil cases. So, kung titignan mo, parang kawawa. Yung mga ate kasi, yun ang mga agtarin. Parehas ng features nila. And we do not want that thing to happen in Boracay. Sabi natin, ecotourism, but of course, ecotourism, a responsible ecotourism that respects the indigenous peoples in the area. Mga ilang hektarya po ang kiniklaim or the whole island, sir, ang kiniklaim ng ating mga kapatid na Aita doon? Well, nasa preliminary processes pa lang kami. We have started with stakeholders meeting sa mga lahat ng mga interested persons who would like, entities who would like to join, religious man, sa government man, o kaya sa iba-ibang sangay ng gobyerno who would like to be a part in the process ay naganap na. With LGU, of course, endorsing the activity. Tapos na po, ngayon, ongoing na po yung social preparation namin. And in the social preparation, we will be gathering data, information from the ground. Nagpunta na actually yung team namin doon. So the process has started. Now, as to the area, extent of the area, hindi pa po sila nagkaroon ng indicative mapping. Yun po ang sinasabi natin na ano ba ang area na claim ninyo. Put that into a map. And that now becomes the indicative map. Hindi pa po namin naabot yung stage na yun. So, yun po. What's important, we have started the process. We have already recognized their claim
at the ball is rolling. And I hope na we can accomplish the titling within the year. Of course, I would like to acknowledge naman yung tulong ng the religious sector. Kasi this issue was brought before NCIP through the help of the religious sector. The Catholic Church, Archbishop Utlig po ang isa sa mga nag-raise sa issue tungkol sa issue sa Palawi. Okay. So yan at least meron tayong meron pong ginagawang hakbang ang ating NCIP doon sa claim ng ating pong mga kapatid na ita. Sir, meron kayong ideya kung ilang pamilya ang nandiyan sa area na yan na nagki-claim ng kanilang ancestral domain? I think 20 plus household, yun pa lang ang bilang 20 plus household. I cannot exactly figure out kung ilang heads pero household yung nabanggit sa akin. Although I am going to validate yung mga reports na yan. Okay. Although kanina ay na-acknowledge na rin ang ating ibang mga kasamahan sila kasama ng Tere ay nandito na rin. So meron bang mga gustong magtanong tungkol doon sa issue na yon? Si kasamang Beji. Hindi po yun yung issue na tatanungin ko sana, sir, kung okay lang. Kasi for so many years na-establish na yung NCIP. And there are still so many IPs na they are not still in the forefront or sa mainstream. Like the case of the Ibatan. The Ibatan are very, very unique in the sense that they have their own language, they have their own culture and traditions, and they only live in the Babuyan Claro. So, if you say Ibatan, there's a possibility na sabi nung kausap mo na, baka Ivatan. Of course, Ivatan is different from the Ibatan. So, I was asking him kung nagkaroon na ng a sort of research or mga documentation on their culture. Kasi kung wala pa, siguro the government should start din na mag-conduct ng a sort of documentation unless na gusto natin bigla na lang mawala ang mga Ibatan. They are part of not only Batanes pa naman, kundi part of Cagayan, Babuyan Claro. Yun lang, sir, kung how do we fare sa researchers natin sa mga documentation ng mga IPs natin? We have 2,000 more or less na mga Ibatan as of now. I hope the other parts of the country or elsewhere in the world may mga Ibatan na rin. Thank you. Yan po talaga ang kailangan natin. We have to make some research. Ngayon, the case of Babuyan Claro, a research has already been conducted which has been used in the recognition of their ancestral domain. I would like to point out na yung Babuyan Claro ay registered na ancestral domain sa LRA. It's almost 90,000 hectares. Yun po ang area, both the land and the waters. Nairehistro po sa LRA na way back in 2007, kung hindi ako nagkamali. 2007. Before we have the ancestral domain of any IP registered or recognized by the government through the NCIP, dalawa lang po ang i-prove nila. Una, i-prove nila na sila ay indigenous people with a very distinct belief, customs, traditions, and institutions. That is how they are going to prove that through documents, actual demonstration, physical examination of the area. Plus, they have to prove that there is a territorial connection between them and the land. Ibig sabihin, yung matagal na since time immemorial, they have been occupying the land. Yun lang po ang dalawang element before the NCIP will recognize and issue the Certificate of Ancestral Domain Title. So, ganun po. Kung titignan mo, that is the summary. Parang dalawang elements lang. Prove that they are an IP. How? Of course, we go back to their culture, tradition, belief institutions.
Second, they have to prove their since time immemorial possession through the physical. Yun na, yung makikita mo yung mga physical na naipatayo nila, yung mga century-old na mga tanim nila. That is one way. That's physical proof as to their long-term possession. So, ganun lang. If they can prove that, which the Ibatans have proved, kasi we have issued in 2007. And, of course, this is to distinguish it from the Ivatan, letter V, of Batanes. In Batanes, we also have the Itbayat. It is similar island in Batanes. We have also issued. The government has already, NCIP has recognized their ownership as ancestral domain. The title has been issued, and it has already been registered with the LRA, just like the Babuyan Claro. Ganon din ang ginawa nila. At dito mo makikita yung peculiarities of both tribe. Kaya kung minsan, dito sa atin, na pag-mistake natin na iisa yung Ivatan in Boy at saka Ivatan in ano. They have both distinct peculiarities which distinguish them. We have a lot of researches actually. Kaya yun ang ginamit ng NCIP. We are able to prove yung peculiarities nila through research ng doon din. They made their own research. Gumawa sila. Kasi Babuyan Claro, meron silang sariling research. But mas maganda yung suggestion na we should have a deeper research. About the area. Okay. Dahil nandito, si Chieftain Crizaldo Rosales, umuupo siya bilang ex-officio member ng Sangguniang Bayan ng Calayan para ipaglaban ang mga mandato at ang mga programa para sa mga kapatid nating Ibatan. Pero tanungin natin, sir, sa inyo pong lugar, dahil nabalitaan ho natin, at noong minsan nagkaroon ng NCIP ng activity dito, nakita natin yung ibang mga taga-Ibatan na pumunta dito. Hindi natin masasabing ang inyo pong lahi doon ay tawag dito, unlike doon sa mga iba na talagang agaw, sa Ibanag, agaw ang kulay nila, makikita mong doon kasi ay medyo maputi-puti at magaganda ang mga Ibatan. Sa inyo po, sa inyo paniniwala, saan po galing ang lahing Ibatan? Sa amin Sir, po, pakigamit po yung mikropono at paki-open po. Ayan. sa amin po may parang may halo-halo na Mula Pati na saan yung- po? Siguro sa amin, sa tingin namin, may halong Ibanag, halong Ilocano, halong Ivatan. Nandyan na po kasi, kung titingnan mo yung pagsasalita namin, parang may magkakaano siya. Oo. Sa ibang dialekto. Opo. Kaya okay. parang ganun siya. May Sir, wala total naman po may genealogy kami. May genealogy na po kami. Doon makikita kung may history naman po kami diyan. Sir, yun wala na. naman po kayong lahing Chino Aywan ko lang po kung o mayroon. Taiwanese. Kasi Oo, malapit parang po wala. kayo doon sa Parang lugar. wala naman po. So, Pinoy pa rin po. Oh, ang Pinoy talaga po. Oo. Okay. So, kiniklaim pa rin nilang purong Pinoy pa rin sila. Opo, Pero opo. nakita ko kasi yung muse nga ng Ibatan noon, siya yung talagang stand out kasi napakaganda niya. If you remember that, Director Bastero, ikaw ang regional director noon. Yun, oo. Pagarumungan, parang naging festival dito sa ating area. So, sa ating mga ibang mga media practitioners, kung meron pa kayong nais na concern, pwede kayong magtanong kay Honorable Rosales, Pero kung wala, ay alamin natin kay Director Bastero. Kasi meron pong ilang issue din po dito na hindi naman lingid sa kaalaman po natin. May mga issues po, just like ito pong ating mining, may mga yung Survivor America nga ay naikandak dyan sa area ng Palawi Island noon. And napakaraming projects na pumapasok within the ancestral domain. Ano po ang mandato o ano po ang meron po bang batas ukol dito or meron po kayong sinusunod na guideline
upang sa ganun ay hindi po maisakripisyo ang karapatan at syempre yung pong resources ng atin pong mga indigenous peoples. Meron, Oliver, actually, this is a very controversial na guideline. Kasi sometimes it is looked upon as anti-development. But in reality, this is a guideline to protect the interests of the indigenous peoples. Ganito kasi ito. Pagka ang isang indigenous peoples area, o tawag natin ay ancestral domain, ay na-recognize na ng gobyerno through NCIP. And we call it ancestral domain of the indigenous peoples. Ibig sabihin yan, the government has already recognized that the land is a private but commonly owned land. It is not, of course, a public land. It is now private in nature. The only thing is that it is owned by the entire tribe. So, pagka katulad ng Baggao, that is an ancestral domain already registered, that is an ancestral domain of the Agta of Baggao. Ganun po. It is not individually owned. It is owned by the entire Agta, which they have the responsibility to transfer that right from generation to generation. So, definitely, they have the right to protect it. So, if it is a private, natural lang po na kung may papasok dyan, kakatok siya. Either it is a government project, private man, o ano, either the project is extractive or intrusive into their domain, kailangan talaga ng consent nila. Ganun po ang konsepto. Now, kami, ang role ng NCIP is to facilitate that process. Kasi kung i-compare mo noong wala pang IPRA noon, anybody who would like to mine could just go to the barangay captain, nagpaalam kay barangay captain, papasok na siya. Irrespective of the fact na nandun yung mga katutubo, di ba? Ganun ang proseso noon. Wala pang FPIC. So, ang nangyayari dyan, the natural resources will be exploited at the expense of the real owners. Ganun po ang nangyayari. Kaya naisasacrifice ang mga indigenous peoples. Noong wala pa ang FPIC. Ngayon, meron ng FPIC. Ang very concept ng FPIC is consultation and participation. So pag sinabi nila, during the process, sabi nila, boss, nakakasira naman ata sa kalikasan yan. Parang hindi angkop sa aming kultura yung proyekto na yan. Kaya baka pwede, huwag na lang po ituloy. Pag yan ang sinabi ng mga nagmamay-ari ng ninunong lupa, definitely you cannot force the issue to them. Wala na, out ka. Dapat out ka na. And yun ang binabantayan namin. Pag sinabi nila na hindi, sabi namin, sorry, maghanap ka na lang ng ibang lugar. Parang gano'n lang kasimple. But of course, the process is tedious. Meron kaming steps Meron kaming mga steps na sinusunod. But yan po ang buod ng proseso. It is a private and commonly owned property. Sino man ang gustong magpatayo ng anumang proyekto, dapat may consensus ng nagmamay-ari. It is as simple as, parang bahay mo. May gustong pumasok, dapat kakatok muna siya. Ganun lang po kasimple ang proseso ng FPIC. Para naman, hindi naman na mai-sacrifice ang mga indigenous peoples sa ngalan ng kaunlaran. Okay. Yes, si kasamang Tere. Good morning po, Director. Welcome back. Papaano po ninyo nire-resolve halimbawa po sa isang lugar tulad na nangyari po sa Nueva Vizcaya, yung mining area dyan, na oo nga po, pumayag yung komunidad, pero kalahati lang sa kanilang pumapayag, kalahati yung hindi. Papaano po yun? Kung halimbawa sabihin nyo na pag-aari nga po ng buong komunidad yun, hati naman po sila sa kanilang desisyon. Yeah, Paano po yun? Yun nga. Although theoretically, pwedeng 50-50, but in reality, meron talagang 51. We always follow yung majority. Ganun ang rule. Ang nangyari doon, the yes vote won, pero ang problema, marami pa rin ang ayaw. But hindi naman stalemate kasi the guideline says kung sino ang
majority, yun na. Now, in that case, halimbawa, usually naman, before na nag-give sila ng consent nila, may mga kondisyones eh. May mga, under the Memorandum of Agreement, pag-uusapan na nila kung ano ang kagustuhan nila, kung ano ang ayaw nila. Then they have to sign. Yung MOA, between the two parties, kami ay magwi-witness. Ganun po ang situation. So, of course, we have a process na talagang mahimay-himay yung proseso para yung kanilang mga opinion ay talagang we can reach yung majority. Ganun po talaga. Otherwise, you can just imagine kung sabihin natin by consensus. Ibig sabihin, walang negative vote. Oo. Dapat Walang lahat. negative vote. Lahat, oo. Well, in practice, hindi po pwede. Ano? Hindi po practical yan. So, sa amin, we stick to the spirit of the law, yung guidelines na sinasabi ko. At if there are issues na ganyan, of course, everything has been resolved naman. Nare-resolve naman ang proseso. True, sila rin ang nagre-resolve. We'll always throw it back to them. Oo. Kailangan din pala nila kasamang tere, ano? Yung masusing pag-uusap muna sa kanila bago ilabas yung kanilang desisyon. Ano? Opo. Follow-up lang po doon, Director. During the consultation po ba nung both parties, may present din po ba na taga-NCIP or hindi naman po sa pagmamaliit sa atin po mga kapatid na mga katutubo kasi syempre kung proyekto, malaking proyekto po yan, hindi ho nila siguro ganong mag-grasp muna yung kabuuan. Baka madamdaman kit syempre, yalay na lang, yalala na lang, kit mapapa-oo na sila. Tama yun. The greatest challenge talaga is how to extract yung tunay na nandito sa kanila at sa kaisip nila. Ang hirap, lalong-lalo na sa mga kapatid nating agta. How can you determine yung talagang kagustuhan nila? Yan po ay challenge po sa mga FPIC team namin. Ang proseso, talaga, we start with the General Assembly, i-explain namin, what is FPIC? Bakit importante yung FPIC? Yan po ang unang i-explain namin sa kanila. Sa first assembly yan. Sa second assembly, yung proponent, i-explain na rin niya kung ano itong proyekto, ano yung mga adverse effect, ipapakita lahat para maunawaan ng ating mga katutubong kapatid. Pagkatapos niyan, meron silang consensus building. Ibang date na naman yon. Mag-uusap sila lang, using their way of resolving or making decisions. Kung paano yung pagde-decide nila, sila ang nakakaalam dyan, idodocument lang ng NCIP. Bawal ang mga ibang tao, bawal ang NGO, bawal ang nasa ibang ahensya ng gobyerno. Sila lang. Kami lang ang magdodocument. Sila ang mag-decide. So we're giving them the freedom to decide, making use of their customary law. Pag nakapag-decide na sila, sasabihin sa amin, then we put that into writing, then we will have another day for decision meeting. So sasabihin na nila, during that day, the decision meeting, pupunta na yung proponent. Then, sasabihin nila sa proponent na, pasensya na po kayo. Ang decision po namin ay hindi po pwede. Kasi po, bawal po sa kultura namin, o kaya nakakasira sa kalikasan, etc. Ganun lang, kasimple. Then, ganun na, tapos na ang usapan. Not unless yung mga objections nila ay kayang ibigay ng proponent. Kung halimbawa sabi niya, negotiable pala yung objection niya, pwede palang pag-usapan, then pwedeng yung proponent ay makipag-usap and they will be given the freedom to negotiate. Yes. Ganon. So actually, sa lahat naman ng FPIC na kinandak namin, what is crucial actually is yung extractive. Meaning to say, yung mining. Yes. Yan po ang talagang nagiging problema. But if there are economic, socio-economic projects, say social programs, willing naman sila, wala nang problema doon. Halimbawa, magtatayo po kami ng deep well. Dadaan pa rin. But yung resistance will not be as deep as when it is extractive. Kung sabihin mo, magtatayo po kami ng irigasyon.
magtatayo po kami ng all socioeconomic enterprise na activities, ay hindi naman po ganun talaga katindi ang proseso. It is only when the project is extractive which will result to the destruction of their environment and destruction of their culture. If it is intrusive, masisira ang kultura nila, then definitely at we will be very very strict naman sa mga ganong situations, because of course we know na pag ganong mga situations na like mining, medyo very very controversial na mga issues ito. Okay. Yes, si kasamang Digna, merong gustong itanong. Akala ko magtatanong kasi nakakuha yung mikropono. Ano? Oo. Yes, oo. Pero kanina ay napag-usapan yung kasing ayan nga yung sa mining, and sometimes meron ding mga exploration activities na ginaganap sa area na yan. Napa-float palagi sa mga interviews na ang umaayaw nga ay yung mga IPs dun sa lugar. But sometimes parang maliit ang boses ng IPs natin. Kaya parang hindi ko po alam kung ano po ang nangyayari doon sa mismong area. Nakakakuha pa rin ng consent o kaya ng permit itong mga mining companies o yung mga gumagawa ng explorations or yung mga nagpapatayo ng kanilang mga projects doon sa area na yon, kahit very vocal ang IPs natin to say no doon sa projects. Paano po ito, sir? Ano ang dealings natin doon? Ang mga kapatid nating IPs kasi, divided din. Alam mo naman yung sa poverty, alam naman natin na halimbawa, ang proponent nag-promise ng jobs, creation ng jobs, etc. They are lured kung minsan sa mga ganyang promises. Kaya there are times na napapao sila. Yeah, among them, divided. Kaya nga yung nasabi ni kapatid kanina na kung minsan although theoretically 50-50 ang votation. Parang ganon. Divided ang mga kapatid natin sa when it comes to the benefits derived. Just like us, 'di ba, sa mining, is it beneficial or destructive? Yung mga iba sinasabi nila beneficial if it is irresponsible mining. But there is no such thing as responsible mining. Sabihin naman ng iba. Kasi it destroys, it alters the environment. Mga ganong mga ideas. Kaya kung minsan nalilito na rin ang mga kasama natin sa baba. But of course, the ultimate decision will always be from the IPs. Sila talagang nagde-decide. Kung sinabi nila, kasi kami naman, we cannot dictate NCIP cannot dictate kung pabor na kayo or against kayo. Hindi. Ang role lang namin ay kunin talaga ang talagang taus-pusong consensus or consent ng mga indigenous peoples. Okay. Doon naman po sa kanilang mga ancestral domain titled na punta sa kanila, ang pinakamalaki for Cagayan is yung Bagao nga na binabanggit ninyo, Director, marami pong mga areas na sinasabi ho nating mga bakante po siya. So ano po ang nire-recommenda po natin doon sa mga mamamayan na nandoon upang ma-develop naman yung kanilang area at hindi po kumbaga parang magiging walang kwenta na lang yung malaking bahagi ng kanila pong ancestral domain. Tama yun kasi katanungan nga ng mga kapatid natin na agta nung ibinigay namin yung title. Hindi po yan ang kailangan namin. Ang kailangan po namin ay yung pagkain po sa mesa. Kaya hindi ko rin alam kung paano sagutin yan. How to translate ownership of an ancestral domain, translating that into food, into the table. Kasi yun ang immediate needs ng mga kapatid natin. Although, we issue the title for a mantle of protection. It is a land tenurial security para hindi sila pwedeng paalisin sa lugar. That's a tenurial security. Pero kailangan din talaga, just like the CLOA, when you issue the CLOA to the farmer, hindi naman po siya mabubuhay lang sa title na CLOA. They need support services.
they need access to finances. In the same manner, ganun din po ang mga kapatid natin. Naibigay natin ang titulo ng ancestral domain, kailangan din nila ng support services to make the land productive. Kaya ang susunod sana na gagawin namin, although ginagawa na namin sa Babuyan Claro yung pag-formulate ng Ancestral Domain Sustainable and Protection Plan. Ongoing po ang ako natin. Doon sa Ancestral Domain and Protection Plan, it is a development plan na manggagaling po sa kanilang pag-iisip. Ano ba ang kagustuhan nila to develop the area? So, pangalawa, paano po ang mekanismo para mabigyan ng proteksyon ang mga likas yaman sa loob ng kanilang ancestral domain to make it sustainable? Yung use nila, sustainable, kasi yung obligation nila to transfer that to the younger generation. So, ganun po ang konsepto, how to protect the area and how to develop, at the same time, develop the area. Ganun yan din po ang gagawin namin sa Baggao. Hindi po kami ang mag-prescribe what is best in the area. Sila ang mag-prescribe kung ano yung development programs na talagang kailangan nila. So, ganun po ang kwan namin, although ang paggawa ng development plan ay hindi pa namin nasimulan, kagaya ng nasimulan namin sa Ibatan Tribe. So, yun po, ang the greatest challenge, this is the reason why we are calling all stakeholders, hindi lang po NCIP, lahat-lahat po ng government agencies, DA man, from the Philippine Coconut Authority man, or from the DNR, etc., to help in developing the area. Kasi ang luwang ng area, kaya lang hindi man ma-develop. Pagka hindi ma-develop yung area, definitely walang benefit ang napupunta sa mga kapatid nating nagmamay-ari ng lupa. So, kagaya ng sinabi ko, they need support services sa loob para maging productive yung land. Siguro sir, you can help them by recommending doon sa magiging plan nila itong mga government programs natin, napakarami. Just like the DENR, pwede silang magtumulong sa ating tree planting activities. Department of Agriculture din, nabanggit yung Philippine Coconut Authority. So, para ma-guide lang sila because ewan po natin kung updated po ang ating mga kapatid sa mga nandiyan sa ancestral domain nila, kung doon sa mga projects and programs ng ating pong gobyerno para po sa ating mga mamamayan. So, yun siguro yung suggestion po natin for the NCIP na pwedeng ibahagi po sa kanila. Sir, si scholarship program po natin, bago natin balikan si Sir Crizaldo mamaya dahil gusto nating malaman ano na nga ba yung kanyang naibahagi din para sa mga kapatid nating Ibatan doon. Scholarship programs po natin, update natin dito sir dahil alam natin nagbibigay tayo sa kanila. Ilan po ang target natin for this year at ilan po natulungan natin in the previous year? Dito po sa listahan, we have 636 na old at saka 452 na new. Sa college level, we have 1,090. Sa elementary, we have 21. And we have high school, 30 po. Usually, itong mga elementary and high school are actually mga agtas of Cagayan. Agtas of Cagayan, sir? Yeah. Scattered po dito sa Cagayan. Although itong educational assistance program namin, we made some alteration, special case po sa mga agta. Kasi our educational assistance program actually was designed for tertiary, pang-college. Ang problema namin, wala namang mag-qualify na mga agta. Opo. So kung balikan mo ang reason why, wala namang nakakatapos sa elementary, walang nakakatapos sa high school. Why? Why, sir? Yun nga, of course, alam naman natin ang yung financial capability nila. Halimbawa, i-focus mo sa tertiary, mahihirapan sila. Access to schools, malayo ang eskwelahan. Second, yung problema sa inappropriate curriculum at saka yung sa child labor. Habang bata pa sila, tumutulong na sa kabundukan ng mga yan. Yes, oo. Di ba napapansin nyo, pagpunta nyo sa bundok, nagtataka ka,
there are children who are supposed to be in school. Oo. Kaya nga lang, nandun na, naggagarden na or tumutulong sa ganun ang situation. So, kailangan talaga ang support. So, we thought it wise na subukan natin ang elementary. Tulungan natin ang elementary, then high school, para may makatungtong sa tertiary, para meron na tayong makukuha para sa scholarship na ito. Although, I have my problem with this kasi kokonti at saka yung allocation kokonti para sa mga elementary at high school. Siguro, for the AGTAS, special kasi ito, dapat na talagang mabigyan namin ng focus ito. Meron bang nag-avail doon sa college, sir? Sa tertiary? Opo. College For the daw po, sir. scholarship program. Meron Yeah, na po. pero nabibilang lang. Nabibilang lang ang you can count by the fingers lang ang AYAP grantees namin ng mga AGTA kasi kokonti. As a matter of fact, if we try to make reckoning on ilan na ba ang graduate sa kanila, ang alam kong naunang graduate ay yung mga nasa opisina na inabsorb namin. Si Danny Lasso at saka si Esther na Tiam. At saka yung namin clerk utility namin sa Isabela, yung babae na undergrad at saka yung nasa Makunakon ngayon, Hener, lalaki rin from Makunakon. Sila ang graduate ng high school, nakatuntong ng college, pero hindi sila graduate. Ganun po ang situation. So, makikita ninyo talaga, why are they disadvantaged sa society natin? Well, number one reason, access nila sa quality education. You cannot go at equal footing sa mainstream society kung wala kang education. Kaya doon sila talaga nahuhuli. And I believe na dapat sana ito ang mabigyan ng pansin para to make the IPs more at equal footing with the rest of the community. Yun pong naging problema. Saan po sila naka-house, sir, during their college days? Ito pong inyong mga scholarship grants. Well, kung sa mga other IPs, marami naman tayong mga IPs na taga rito na, they have their own houses. Ibanag, Itawis, Malaweg, we have the Kalingas, we have the Ibaloys, we have the Kalanguya, kasi mixture na rin dito sa Cagayan, they have their own boarding houses. Sa mga AGTA talaga ang naging problema. One time, when I arrived in 2006, nagpagawa nga ako ng kwarto sa opisina para gawin kong boarding house nung gusto kong makapag-graduate na AGTA. Ang problema, I think, nag-asawa ata. Early marriage sa mga yun ang unequal access, appropriate curriculum, kasi nabibigla rin sila. Say in the elementary, we're now trying to make some amendment to the curriculum by making the curriculum indigenized. Di ba? Ang iPad is IP education. I think you have heard about this. It is spearheaded by DepEd para mabago ang curriculum. Kasi alam mo pagka yung AGTA halimbawa, ang salita niya AGTA, pagdating niya sa eskwelahan sa baba, naglalakad pa, iba na. Ibanag na ang salita, hindi naman niya alam. Pagkatapos nag-English na yung teacher, wala na. Problema na niya kung paano siya maka-cope up. So, marami ng reason yan. Ayaw ko nang pumasok. Wala, ang layo. So, may magkaroon ng problema talaga. This is the reason why kailangan din natin na indigenize yung curriculum natin, then to make the school facilities accessible to them. Kasi alam naman natin, nakafocus naman lahat dito sa baba. So, ganun po ang mga problema. Then, yung sinasabi ko na kung minsan, nandun na sila sa garden na tumutulong na sa kanilang nanay, dahil nga sila naman kasimple naman ang gusto nila pag kumain ng breakfast, ang nasa isip nila, what is there for lunch? Pag nakain ng lunch, what is there for dinner? Ganun lang kasimple. Kasi nagbago na ang environment nila. Unlike before, na there are plenty of resources, their ancestral domain used to be their marketplace. Nung hindi pa nabago ang kanilang kalikasan, nandyan pa ang maraming mga wildlife, siguro yung pagka naghunting ng father, that will be good for the entire month or the entire week. But today, wala na yung mga baboy ramo. So how can they cope up
living in this kind of society. Wala na yung mga foods, wala na yung mga fruit trees o mga kinukuha nila sa rivers, wala na yung mga suso, wala na yung mga shellfish dahil nga puro sediment na sa taas because of logging. So practically, we are now altering a culture through the alteration of the environment. And that is now the problem of these people. Paano mo in-expect na pupunta pa sila sa school yung ganong environment na? Not unless the government will intervene in their behalf. So ganun po ang kuminsan napakabigat na problema para sa mga indigenous peoples, especially now, yung sinasabi ko, the AGTAs, not only in Cagayan, but also in Isabela and Quirino. Isa pa rin yatang problema dyan, sir, kasi nung pumunta ako dyan sa may Makunakon tsaka Divilacan, ang isang problema pa rin dyan, bakit hindi nakakapag-tapos ng high school o elementarya yung bata, yung NOBAD na tradition nila. They go from one place another. Dito sa buwan na to, dito sila, papasok sila dyan, mag-enroll. Pero for the next month, bigla silang nandoon sa tawag dito, palanan. So wala na sila doon sa eskwela. Isa rin yun sa nakita kong problema noong nag-validate kami doon sa 4-piece beneficiaries diyan sa area na yan, sir. Mahirap solusyonan yun. Mahirap nga kasi kung ang kakausapin mo, mga tao na talagang nakafocus sa advocacy in the preservation of culture at isasuggest mo sa kanila na they should be settled in one area para madali ang pagdala ng mga serbisyo sa kanila, baka magagalit sila sa iyo. Kasi sa kanila, sabi nila, that is part of their culture. Why are you going to alter their culture? Kung yan ang kultura nila, na nomads nila, bakit mo papalitan? Who are you to change their culture? Kaya, it's a debate actually. Yes. Very debatable naman yan. Sir, ang recommendation nga nung mga nandun mismo noong time na yun is kuha daw ng AITA teacher din na pwedeng sasama-sama sa kanila. Para ituloy yung pag-aaral. Tama yun. Possible po ba yun? That's possible. Kasi under the law, ang sinasabi kasi, they must be in control of their educational learning system or their process of learning. Ang school room kasi nila, it is their environment. Sino ba ang nag-introduce ng classroom dito sa Pilipinas? If you can recall, ang nag-introduce naman dito yung mga Americans noon. Especially mga classrooms na yan. Or even siguro during the Spanish regime. Sila naman ang nag-introduce ng mga classrooms, mga foreigners. Hindi naman angkop sa mga kultura ng ating mga indigenous peoples. You cannot enclose them. Katulad din ng bahay. Di ba ang bahay ng mga kapatid nating AGTA ay yung mga, sabi nila, time house. Time house in the sense that ililipat mong ganyan lang. Ano? Tama po. Kaya, parang ulo lang ng bahay, kung saan yung araw, lang. yun yung tatakpan lang. Ganyan. Now, kung ang kapatid natin sa gobyerno ay magtatayo ng hollow blocks at lalagyan ng bubong na yero, subukan mong patulugin doon. Next, lalabas. Nakita ko yan sa Makunakon nung nilagay sila sa core shelter unit. Kaya nagpatayo pa rin sila sa tabi ng unit nila nung ganoon. Hindi sila natutulog sa loob. Kasi iba talaga yung kultura nila. Kaya nga, ang kwento rito, ganito, misang chief executive na nagbigay ng hollow blocks at saka yero. Ngong natapos na yung bahay, nagtaka yung mayor nung mag-monitor siya. Bakit wala yung yero? Sira-sira itong mga hollow blocks. Bakit anong ginawa ninyo? Ang sagot ng mga kapatid nating AGTA, Sir, kung matutulog kami dyan, pag umulan, ang ingay. Maingay daw. Oo. Yun. Look at what the culture makes of the person. So, yun ang sinasabi ko sa education. It must be an education na angkop sa kanilang needs, sa kanilang kultura. So, if they consider that ang forest ang kanilang schoolroom, why not? That's possible. Baka yung kapatid nating graduate na AGTA, dadalhin lahat ng mga pupils, punta tayo sa bundok. Ito ang Palotsino. Alam mo ba ito? I mean, you're teaching them
sa kanilang language, and at the same time, matutunan mo sa kanila sa conservation ng environment. Kung topic mo ay environment, nakikita mo yung ilog, so hindi na sa classroom teaching na parang naging nagiging parang, imagination na lang, parang ritual, parang it does not make sense to them in accordance with their culture. How relevant is that education in the classroom to them? Kung hindi sila ang magsasabi na dapat ito ang ituro namin. Pag nag-drawing ka, dapat ituro mo, baboy ramo. Kung nandiyan ka sa actual field at ituro mo, yan ang baboy ramo. And there is a study that during the formative years, pagka ang pagturo mo sa kanila ay sa kanilang lengguwahe, during the formative years, from kinder to grade 1 to grade 3, the more na luluwang ang kanilang perspective. That is a findings ng mga teachers natin. Dialect nila, then in the afternoon, Tagalog or English. Ang ganda raw ng performance ng mga bata pagka ganun. So that is indigenization of the culture. Okay. Ayan, ano? So, hopefully ay makita ito ng ating mga partner agencies na nagbibigay ng mga projects para sa mga IPs natin na dapat angkop sa kanilang kultura ang ibinibigay sa kanila. Balikan natin si Sir Rosales, Crizaldo Rosales. Sir, sa ngayon, sa inyo pong LGU sa Calayan, ano po yung mga inyo pong sinusulong ngayon na para sa kapakanan ng kapatid nating Ivatan doon? Sa amin po ngayon, tulad ng sinabi ni Director kanina, ito yung ginagawa namin po ngayon yung ADS DPP namin po, yung Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. Kasi doon lahat ilagay yung mga plano doon sa mismong island para naman kahit anong agency sa ating gobyerno pwede kaming humingi sa kanila. Yes. Yun lang po. At umpisahan na rin po namin yan. Nandiyan na lahat ilinagay namin yung mga gusto ng mga kapatid naming Ivatan. Kami naman ang gumagawa nun. Pwede pang magbanggit kayo ng ilang mga significant na nailagay po ninyo doon na mga proyekto? Mayroon na po yung kagaya na po itong resilient community po namin. Kasi alam nyo po yan, island, kaya gusto namin yung medyo matibay rin na mga bahay namin po. Tapos ilagay namin doon sa medyo mataas na kwan para kung sakaling may hindi magandang panahon, doon kami lahat disaster po. risk reduction and management. Tapos nandyan na po yung linagay namin yung airport namin, kung sakali. Tapos yung seaport, yun ang nandyan. At kasalukuyan po, may nahingi na rin po namin sa national po na doon sa concreting sa kalsada po na around 15 million. At ngayon kasalukuyang naumpisahan na. So yun ang ano namin. At saka yung iba pa na kuan yung galing sa DSWD ata yan, yung hindi, yung pinamimigay nila sa 4Ps. Cash grant po, may 98 members na Ivatan po nakaka-avail doon. 98 members 98 po. 98 beneficiaries ng 4Ps. Opo. Sir, mga ilan po ang populasyon po ninyo doon? So, sa ngayon, may 2,000 na po. 2,000. Opo. Ivatan. Yung mode of transportation, of course, yung pa rin po. Yung Lampitaw pa po. Lampitaw. Ilang oras po ang biyahe? So, 8 to 10 hours po yun. From Santa Ana to Babuyan Island. Wala din sa proposal ninyo yung parang Roro ng Calayan na medyo malaki. Wala pa po yun. Kaya naman ng Lampitaw, sir? 8 to 12? Kaya naman po. 8 to 10 hours. Kaya naman po. Hindi po madalas nagkakaroon ng simi shop o yung wala naman. Kailangan po natin na mag-update dyan sa weather forecast natin. Before kayong lalayan. Ano pong major na produkto po ng Babuyan Claro? Fishing po. Okay.
So may mga eskwelahan naman po tayo doon. Mayroon naman po high school at elementary po. Yung high school namin ay donation ng Kwanyan, ang foreigner. At saka mayroon din na binigay ng LGU na 2 rooms. Gaano ho kadalas, ang minsan, gaano ho kadalas pumupunta ang mga opisyales ng Kalayan sa inyo pong isla? Medyo mahirap kasi po ang pagpunta doon, kaya opo. kwan lang, paminsan-minsan lang po. Yan ang pinakamalayo po sa Cagayan. Malayo Ano? po. It's part of Cagayan, pero yan na yata ang pinakamalayo. It's not Kalayan. Kasi yung Kalayan, yan ba ni hours po? From Aparit to Ay, Calayan is, kwan yan, 6 to 7 hours po yan. Plus, magta-travel ka pa ng 2 magta-travel. hours for 3 hours for 3 Calayan hours to Babuyan to Island reach po. Babuyan Claro Opo. Island. Nakapunta na ako sa Babuyan Claro, pero hindi ko lang na-enjoy kasi noon time na yun, nagdala lang ka chopper kasi UN chopper yung sinakyan namin. Nagdala kami ng mga utensils na malalaki. Kasama ako doon, pero ang ginawa is drop by, then lipad agad. Sa Fuga, Camiguin, Babuyan Claro, Calayan, ano pa ba? Ayun, yun yung mga pinuntahan namin. So, hindi ko lang na-appreciate kasi hindi ko naman nakita yung kagandahan ng Babuyan. Hopefully, makakarating kami sa inyo pong lugar. Any pahabol? Okay, bago mag-end ang ating palatuntunan. Yes, thank you, Ver. Balikan ko lang yung scholars, director. Meron bang nagtapos sa teaching course dun sa mga agtas na scholars po ninyo? At Wala pa. wala pa atang... Pero sir, meron akong isi-share. Meron akong classmate dati na magtitesis na sana, hindi po. Dahil sa Kwan, it's from Peñablanca, it's Emeline Mondejar, if you remember. Kabatch ko siya, UCV, kasi city pa lang siya noon, magtitesis na sana, nag-stop because yung mahal nga ng yung sa dissertation, and of course, ang family din niya is mahirap din eh. Pero sinasayang ko, nagkakuan po siya ngayon, nag-tour guide sa Canlao Cave. Nakita ko last time. Pero naawa ko sa kanya kasi may potential siya. Siya yung aming cadet of the year nga noon, sir. Actually, merong under MBS na scholar kami sa PNU. BSE Ed ang kinukuha. Sa Alicia, meron isang agta. Although nabibilang sa naman yon sa Isabela side. Yun po ang namin. That's our predicament. How to locate yung graduate ng high school na i-accommodate namin sa AYAP, sa tertiary. But I hope na baka marami rin sigurong baka hindi ko kabisado yung figures as to those who graduated sa BSE Ed. Hindi, naitanong ko yun, sir, kasi nga po, kung sabi po ninyo, mag-uumpisa sa grade 1 hanggang sa grade 3, na yung teacher galing din sa kanila, siya yung mag-i-explain muna sa mga bata. And then later on siguro, yung pong kulturang iba. Para at least po mamulat sila sa ibang mga kultura. Yun po ang point ko doon, kung bakit kailangan sila muna yung mag-umpisa, yung galing po Dapat sa Agtari. meron din Yes, graduate oo. ng, Yeah. Yun po ang pangarap namin at pangarap din nila. Kasi the language is actually the best carrier of culture. Without the language, na alam no pagtuturo sa medium of instruction, talagang hirap. So I hope na by the time na we could assist itong mga high school para merong tutungtong sa tertiary. Sir, siguro, Meron naman meron namang ang DepEd naman maganda naman yung alternative learning system nila at saka yung equivalency program nila na maski hindi nakatapos parang pwede na ata sa tertiary. So they also have their own program. And ito nga, pumasok na naman yung IP education ng DepEd na tumutulong din ang NCIP. I hope na ang priority talagang yung mga kapatid nating agta. Hindi Sir, ba pwedeng, sige, i-ano ko lang, Ber? Hindi ba pwedeng kumuha ang NCIP ng mga, yung talagang, sabi na nating may talent po na mga bata, and then i-house po ninyo sa NCIP para matutukan po sila? Hindi kaya, ano yun, sir?
Oo, is parang i-sponsor. kumbaga sa hindi naman siguro working student na mabigat yung kanilang trabaho sa inyong tanggapan, sir. Pero at least matutukan po ninyo hanggang sa sila po naman ay makatuntong sa college. Well, that is an option and we're going to study that kasi maganda na talagang parang it's like adopting a high school graduate para tulungan na hanggang matapos. And perhaps it will not only be NCIP, baka may mga gustong mag-adapt na mga other government or private entities, napakaganda para matulungan itong mga kapatid natin. Tsaka Yes, yung sir. yung mga katulad ni Mami Digna, baka pwede rin siyang tumulong, wala namang pinag-aaral, wala nang anak na inaasikaso, mag-sponsor yung mga ganyan. At maganda rin po, dahil Director, banggitin ho natin, tumaas ang stipend ng ating scholars from 5,000 to 10,000. So, 10,000 na ngayon. Yung mga bago pero yung mga nakasalit sa old, na-explain kanina sa akin ni Director, 5,000 pa rin. Pero yung mga bagong nakalista, na 452 ay 10,000 pesos na ang kanilang natatanggap. Maganda po yan, Director, kasi yun nga, yung problema ng isang naging classmate ko, parang because of financial constraint, hindi niya natapos yung kanyang thesis, hindi na rin siya nakagraduate. Hopefully, Director, ay ma-meet nyo tong batang ito, at kasi education ang course po niya, Bachelor of Elementary Education. Kung makatapos, di siya na rin ang bahala doon sa area niya. Magiging success story din po ito para sa part ng NCIP. So for now, Director, kung meron pa po kayong nais na ipabatid sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig, napakarami po ninyong na-share ngayong araw na to para pa sa kapakanan ng ating mga indigenous peoples. Thank you, Oliver. Ako po'y nagpapasalamat at kami nabigyan ng pagkakataon na masabi sa mga nakikinig at sa inyo ang mga programa ng NCIP. But of course, ang pinaka-crucial kasi dito ay yung sinasabi natin ng enforcement of IP rights on the ground. Ang hirap po kasi hindi po omnipotent ang NCIP staff. There are times na may problema on the ground. Ang gusto lang po namin na mangyari ay to empower all the indigenous peoples to assert their rights in the ground. Especially now na development is fast going into the domain of these IPs. Kung hindi sila aware sa mga processes, especially in upholding their rights under the Indigenous Peoples' Rights Act, minsan yun ang nagkakaroon ng problema. So, I hope na hindi lang mga IP, kundi non-IP rin, ay tutulong na i-advocate ang Indigenous Peoples' Rights Act under Republic Act 8371. Yun po ang hiling lang namin sa ating mga kapatid na who have the heart for the indigenous peoples, especially yung the most helpless in Region 2 now, the Agtas. So yun lang po at again, thank you, Oliver. Malaking karangalan po na ako'y nakabalik dito sa Region 2 para may pagpatuloy na ibigay ang serbisyong na nararapat para sa mga katutubong Pilipino sa Region 2. Thank you po. Maraming salamat din po, Director. At kami po ay natutuwa sa inyo pong muling pagbabalik. And of course, kay Honorable Crizaldo Rosales, ang chieftain ng Calayan. Sir, thank you very much. Any message po sa atin pong mga kababayan? Maaaring nakikinig ho sila, sa iba. Sa inyo pong salita, pwede po kayong pamati. Baka yung ating radyo ng bayan, makakarating po doon. Opo. At magyaman ako jinyom, sir, do jagon daway, de kaya inturuh nyo, tan may turuh jinyo, si raw problema naman do babuyan, kan si raw plano naman. As kumuan jinyo atabo do babuyan island, minakud jaya lugar, do tugay garaw, tipon-tipan sa mana Philippine Information Agency, tan nangay kwa inlawlawag si raw plano kan panggapta do daw taya island, magyaman ako jinyo.
Magyamanap ninyo. Ang hirap, ano? Ang hirap. Okay, maraming salamat po, sir. Ano? Ilang oras nga po pala, magkano po ang pamasahe ng Lampitaw hanggang doon? 500 one way. 1,000 ang back and forth. Okay. Mahal po. Sana po may mag-sponsor sa amin at mapasyalan ang lugar ni sir. Ano? Paplanuhin natin yan, sir. Kasi kapag ang mga media po ang kasama mo ay, of course, hindi naman kami pupunta doon na wala pong dadalhin. Ano? May organisasyon po ang ating mga media. Baka yun ang ating next destination for a medical mission. Ano? So maraming salamat, Director. Maraming salamat, Sir Chris. And of course, si Sir Bong, thank you very much. Sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pong imbitasyon. Hanggang sa muli po, of course, sa ngalan din ng ating mga media practitioners at sa ngalan ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelikas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Magandang araw po sa inyong lahat.